mga bata! Narito muli si Teacher Rose upang talakayin ang asignaturang Araling Panlipunan. Ito ay para sa ikalawang markahan, Module 1, ang ating paksa, Pinagmulan ng Komunidad. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagsasalaysay ng pinagmulan ng sariling komunidad batay sa mga pagtatanong at pakikinig sa mga kwento ng mga nakatatanda sa komunidad. May mga kwento ang bawat komunidad. Kasama na rito ang pinagmulan ng pangalan nito. Binubuo ang mga ito ng mga pangyayaring naganap sa nakalipas. Nadaragdagan pa ang mga ito ng mga pangyayaring kasalukuyang nagaganap. Ang pinagsama-samang kwento ay naitatala bilang kasaysayan ng komunidad. Alam mo ba ang kasaysayan ng inyong komunidad? Ano ang pinagmulan ng pangalan nito? Isa sa mga probinsya sa rehiyong 3 ang Tarlac. Alamin mo kung ano ang kinalaman ng nasa larawan sa pinagmulan ng pangalan nito. Narito ang halimbawa ng pinagmulan ng isang komunidad. Halika't talakayin natin ang kasaysayan ng lalawigan ng Tarlac. Narito ang mapa ng lalawigan ng Tarlac. Ang pangalan ng Tarlac ay nanggaling sa isang uri ng damo o talahib na kilala bilang Malatarlac. Ito ay itinatag ni Don Carlos Miguel at Don Narciso Castañeda noong 1788. Ang lalawigan ng Tarlac ay kilala bilang melting pot ng gitnang Luzon. Binubuo ng mga kultura ng mga Ilocano, Kapampangan, Pangasinense, Tagalog at mga Aita. Alam niyo ba mga bata na ang Tarlac ay dating bahagi ng mga lalawigan ng Pangasinan at Pampanga? Ito ang pinakabatang lalawigan na itinatag noong panahon ng mga Kastila. Isa ito sa mga 8 lalawigan na lumaban sa mga Kastila. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdigan ay naging himpilan at pahingahan ng mga sundalo ang Cap O'Donnell sa Capas Tarlac. Para sa suriin, upang mapalawak ang pagkilala sa isang komunidad, mahalagang malaman mo ang kasaysayan o kwento nito. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagsasaliksik o pagkuha ng impormasyon gaya ng pagtatanong at pakikinig sa mga kwento ng mga nakatatanda. Ang kwento ng isang komunidad ay maaaring magmula sa iba't ibang mga bagay gaya ng mga sumusunod: puno, halaman, hayop, at anumang bagay. Halimbawa nito ang komunidad ng Tarlac na nabanggit sa kwento, na ang pangalan ay galing sa isang halaman na kilala bilang Malatarlac. Gayun din ang manggahan, antipolo, kalumpit, sampalok at pinyahan. Para sa isagawa, ang ating panuto ay puna ng graphic organizer. Ilarawan mo ang iyong komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa mga katanungan. Isulat ang iyong kasagutan sa iyong sagutang papel. Narito ang graphic organizer. Ang konsepto, ang pinagmulan ng pangalan ng aming komunidad. Unang tanong, saan matatagpuan ng aming komunidad? Pangalawang tanong, ano ang alam ko tungkol sa aming komunidad? At pangatlong tanong, paano naging makasaysayan ang aming komunidad? Para sa tayahin, ang ating panuto, magtanong sa pinakamatandang miyembro ng inyong pamilya o komunidad. Itanong ang naging batayan ng pangalan ng inyong komunidad. Isalaysay sa 2 hanggang 5 pangungusap ang narinig mong kwento na pinagmulan ng inyong komunidad. Gawin ito sa inyong sagutang papel. At dito nagtatapos ang ating talakayan mga bata. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!